Hindi po pwede sa akin yun. Kaya pag upo ng bata dyan, ang unang linggo, 2 linggo, sinasabi ko, ito ang dapat gawin, ito ang dapat dalhin, ito ang hindi mo dapat gawin sa klase ko. At pag kayo ay nalilimutan nila, sa loob ng 1 taon, muli at muli kong ipinapaalala. Pag meron ako nakikita hindi nakikinig, tumitigil ako ng pagsasalita at siya ang pinatatayo ko para magsalita. Hindi naman magsalita. Pag merong mga estudyante na nakikinig, hindi siya nakikinig, nangungulit lamang, pinalalabas ko na. Alam nga naman mapirwisyo yung mga estudyante kung interesado mag-aral at siya lamang ang mamimirwisyo. Pinatatawag ko magulang. At sa harap ng magulang sinasabihan ko, ganito ang pag-uugali mo at ayaw ko yan dito. Kung ayaw mo sa akin, humanap ka ng ibang teachers. Hindi po pwede sa akin yun. Sapagkat ganyan ako pinalaki ng aking mga guro. Siguro kung hindi ko natutuhan sa mga guro ko yun, baka ako'y napariwara din. At ayoko mapariwara ang estudyante ko, kaya itinuturo ko sa kanila kung ano ang dapat. Pero alam ba din nyo ngayon? May mga kasamahan pa akong teachers, ano nagsasabi? Wala na lang kaming makitang trabaho, Joey. Halagang kami ay tuyot na tuyot na. Tuyot na tuyot na nga kami sa bulok na prinsipal. Sa dami ng kung ano-anong pinagagawa ng DepEd, na ang sekretarya ay si Angara, tipid na tipid magsalita, pangiti-ngiti lang sa media. Last year, sa buwan ng August, 3 insidente ng patayan sa iba't ibang eskwelahan. Wala, nakangalan. Ang iniintindi ni Angara ay paano ibababa ang bilyon-bilyong pondo ng DepEd sa mga mayors at governors para turuan namang maging korap ang mga governors at mayors. Pondo ng DepEd, ikaw ang dapat mag-manage. Ibababa mo sa mayor at governor, di gagawin mo silang korap, katulad ng mga nasa taas. Kaya nga sa'yo ibinigay ng Kongreso yan eh. Ikaw ang gagamit ng pondong yan. Gagawa ka ng isang departamento yan for construction. Hindi mo yan ihahagi sa mayor at governor. Dahil tinitiyak ko, kung ang korupsyon ay nasa taas, pagbaba ng pondong yan, governor at mayor, ang gagawin naman ni Angara na korap. Tingnan nyo sa Cebu. Kamag-anak yata ni FMR doon. O ng kanyang asawa, yung mayor ng Cebu. Mandawi ba yon? Ang standard ng DepEd, 2 milyon hanggang 2.5 ang isang classroom. Gusto ko pong sundan ninyo ito, sapagkat itong ating edukasyon, malaki ang kinalaman sa mga bata. Hindi ba sa eskwelahan nangyari ito? Ang krimen na ito? Last year, sinabi na rin ng Angara, nag-utos na ako para higpitan ang security sa mga eskwelahan. Hanggang doon ka lang. Did you make any follow-up? Did you visit schools? Did you inspect? Did you ask the directors, the superintendents, the principal to submit to you a regular report regarding the security inside and outside of the school premises? None. There was no report at all kay Angara. Ang pinagkakaabalahan ni Angara, paano susuyuin ang mga mayors at governors for 2028? Anong ginagamit niya? Pondo ng DepEd na may pinakamalaki sa ating budget. Bilyon-bilyon, halos trilyon. Ano yan? Panuhol sa gobernador? Panuhol sa mayor para sa 2028? Hindi kami kahapon ipinanganak para kami ay lituhin nyo. Sapat na kayong mga nasa itaas ang kurap. Huwag nyo nang gawing kurap ang mga mayor at governors sa ibaba sa pamamagitan ng pondong yan. Ang ebidensya dyan, yan sa Mandawi City. Magpapagawa ng 720 million na halaga ng isang building. Na itong building na ito, ewan ko kung ilang palapag to, 6 yata o 5. Bakit na magpapagawa ng ganyang napakataas na building? Mga estudyante yan ng high school. Estudyante yan. Hindi sa kolehiyo, sa high school. Siguro, pinakamataas na dapat yan 3 palapag o 4 na palapag. Ang tingin ko doon sa building, kung hindi 6, 7 Diba? Na binubuo ng 69 classrooms. Magkano po ang pondo? 720. When you divide 720, saktuhin na natin 700 million. Ang 700 million, dagdagan mo lang ng 300 million, 1 billion na yan. So, alisin natin yung 300, 700 million. Pag dinivide mo yan sa 69 classrooms, sabihin mo ng 70 classrooms na, dagdagan na natin ng 1. Papatak niyan bawat classroom 10 million. Samantalang ang standard po ng DepEd sa classroom, 2 million lang hanggang 2.5. Dagdagan mo na ng 1 million yan dahil sa mahal na materyales, 3.5 million, high class na classroom yan. Sa makatwid ang 700, kung i-divide mo sa 10 million, lalabas 70 classrooms lang. Pero kung i-divide mo ito sa 3 million or 3.5, dodoblihin mo ang 70. Mahigit 200 classrooms yan. Bakit ay pinagagawa lamang ni Angara at ng mayor ng Mandawi? Ay 69 classrooms sa pondong 700 million. Samantalang pwede ka namang gumawa ng 200 classrooms sa the same fund na yan, na pondo na yan. Ano ibig sabihin yan? Payayamanin nyo yung kontraktor? Samantalang ang daming liblib na lugar sa Pilipinas ang wala pa kahit Class D, Class E, or Class F na classroom. Huwag na natin sabihin Class A or Class B. Yan yata gusto nila ipagawa sa Mandawi ay Class A or Class B na classroom. Samantalang sa ibang liblib na lugar,
dumadaan pa sa gilid ng bundok, diyan din sa Cebu, ang mga estudyante, makapunta lamang sa kanilang eskwelahan. Tapos sasayangin mo lamang sa Mandawi City. Hindi mo sinasabing huwag bigyan ng pondo ang Mandawi. At kung yan ay nangyayari sa Mandawi, Cebu,